Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Juan. Taong 1960, Calbayog, Samar. Tampulan ng tukso ang binatang si Alex. Tahimik lang naman sana, kaso pinagdidiskitahan kahit walang ginagawa. Ang pasimuno ay si Jose, pamangkin ng maestro. Isang araw habang naglalakad pauwi ay biglang sumapul ang malaking bato sa noo. Alam mo kung ako sa'yo tumigil ka na. Kumakapit ka lang naman sa aral ni Maestro Juan kasi libre pagkain sa araw-araw. Hindi ka talaga nadadala ano? Ganun na ba kayo kapobre? O ito may baon ako. Sa inaba ng nilakad mo, baka gutom ka na. Wika ni Jose matapos bumaba sa puno ng pinagpwestuhan upang maging maayos ang pagtirador. Hinawi ni Alex ang buhok na dumikit sa duguan na noo. Napakapit sa katabing halaman dahil nandidilim ang paningin. Nang mapayuko, nakita ang nagkalat na kanin na hinagis ni Jose. Hoy, bakit hindi ka makapagsalita? Noo mo lang yung natamaan ha? Naging pipi ka na. Masyado ka madrama. Wika ni Jose. Dumampot ng bato. Muling tinutok ang tirador. Hindi pumalag si Alex. Hinayaan niya ito. Ang punto'y iipunin ng inis hanggang sa masagad. Nang sa gayo'y magkakalakas ng loob na gumanti. Yung pagigante na isang beses lang gagawin, pero ikakamatay ng patutungkulan. Ngumiti si Jose. Walang pakundangan sa pagtirador. Pumikit na lamang si Alex. Dinama ang sakit ng tumamang bato hanggang sa nahinto. Pagkamulat niya, nasaksihan kung paanong paluin ng tungkod ang kamag-aral. Nahuli sa akto ng tiyuhin. Ang ayos-ayos ng pangaral ko. Tapos ganito ang makikita ko. Wala kang modo. Magmula sa araw na to, hindi ka na papasok sa klase. Umiiyak na tumakbo si Jose. Tinakpa ng kamay ang muka dahil nahihiya. Pinagtinginan ng iba pang estudyante. Alex, bakit hindi ka naman lumaban? Puno na ng pasa ang mukha mo. Nagdurugo pa. Halika, doon tayo sa kubo para magamot ko yan. Walang imik na sumunod si Alex. Hindi nagsalita. Dinama lamang ang hapdi ng mga sugat. Binigyang lunas ng maestro. Inihipan ng dasal upang mabilis na maghilom. Pinagpahinga na rin muna, pansamantalang pinaliban sa klase. Dito sa sitio, may itinayong lihim na paaralan si Maestro Juan, isang manggagamot at albularyo. Malayo sa kabiasnan ng lugar. Walang ospital o doktor na makakatulong sa mga tao kung magkakasakit. Kaya naman naisip na turuan ang mga kabataan kahit pagbibigay lang ng unang lunas. Nagsimula sa isang mag-aaral hanggang sa madagdagan. Sa mga nakalipas na taon, isang mag-aaral lamang ang nakitaan ng potensyal, yung desidido at mahal ang larangan. Karamihan kasi ay sumali sa klase para makalibre ng kain. Iba si Alex. Matyaga sa pag-aaral. Nakikinig. Madaling matuto. Bagay na ipinagtataka ng maestro. Tinanong isang beses pero matipid sa pagsagot. Hindi kinulit dahil baka may malalim na dahilan. Palihim niya itong binabantayan. Pagkatapos ng maghapong klase, binalikan ni Maestro Juan ang binata kaso wala na ito sa kubo. Ang naabutan na lamang ang maayos na paghilera ng mga halamang gamot. Malinis na rin ang silid. Napangiti ang matanda. Alam niyang si Alex ang gumawa. Kahit sa silid-aralan, naglilinis ito bago umuwi. Itong batang ito talaga. Masyadong tahimik pero ubod ng bait. Kung sana, katulad mo si Jose, magkakasundo siguro kayo.
Kaso ang tigas ng ulo nun eh. Natigilan si Maestro Juan nang mapansing ang halamang gamot na may mantsa ng dugo. Nakasilid na ito sa basurang sako pero kinuha niya muli. Naintriga sa napansing ora, inilagay ito sa mangkok. Pinatakan ng katas ng kalamansi. Hindi makapaniwala nang magbago ang amoy. Walang pag-aalinlangan na pinuntahan si Alex sa bahay nito. Naabutan niya ang binata na nagpapakulo ng tubig. Sa maliit na mesa, may kalahating tinapay na inaamag, kape na gawa sa bigas at kutsarita ng asukal. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang sitwasyon nito sa bahay. Nakasilong sa barong-barong na malapit ng bumigay. Pinatuloy siya ng mapansin. Ano pong sadya niyo rito, maestro? Pasensya na kung itong naabutan niyo ha. Ganito lang kasi yung bahay na meron kami. Wika ni Alex. Ito din ang unang beses na may kabaan ang sinabi. Ayos lang. Hindi naman ako nandito para manghusga ng estado sa buhay. Kukumustahin sana kita eh. Hindi mo kasi ko inintay. Yung mga sugat mo masakit pa ba? May dala akong gamot para mamayang gabi mapahiran mo. Inilapag ni Maestro Juan ang dalang bayong. May kasama itong bigas at delata. Pinapanood niya lang ang binata na nagtitimpla ng kape. Kumunot ang noo dahil 2 tasa ang hinanda. Sa pagkakalam niya, iisang tao lang si Alex, walang kasama. Inantay ang sumunod na mangyari. Lalong naguluhan ng ilapag ng binata ang tasa sa papag. Hinatian pa ng tinapay. Iniwan ito doon para balingan naman ang kanya. Nang hindi makatiis, nagtanong na ang maestro. Alex, huwag mo sanang bigyan ng masamang kahulugan ang itatanong ko. Bakit mo nilagyan ng tasa ang papag? May inaantay ka bang kasama? Sa lola ko po yan. Lola, nasan pala siya? Akala ko kasi ikaw lang mag-isa sa buhay eh. Uwi ba mamaya? Gusto ko makilala ang lola mo. Ipapaliwanag ko sana yung kausayan mo bilang mag-aaral. Hindi po darating si lola. Matagal pa siyang babalik. Ganun ba? Saang lugar siya nagpunta? Kung gusto mo pwede nating sunduin. Umiling si Alex. Inisahang lagok ang kape at saka nagmamadaling niligpit ang tasa sa papag. Itinabi sa pinakasulok na bahagi. Maraming salamat po sa binigay niyo. Sige po. Hindi makapaniwala si Maestro Juan sa inasal ng binata. Itinuro nito ang pintuan. Wala sa sariling dahan-dahan na lang ding lumabas. Kagad pinagsarahan. Nagbuntong hininga. Tumitig sa saradong barong-barong. Sa kabilang banda, hindi nakaligtas ang presensyang bumabalot sa paligid. Nahulaan kung saan nanggagaling nang marinig ang ingay matapos ihipa ng hangin. Kaya siguro tahimik ang batang ito. May pumipigil sa kanya na magsalita. Puna ng maestro. Hindi na siya nagtagal. Umalis pagkatapos mawala ang presensya. Nang sumunod na araw, maagang pumasok si Alex. Naabutan nitong inayos ang mga halamang gamot sa bawat lagayan. Ito ang aralin sa ngayon. Dumiretso na lang din si Maestro Juan sa kanyang upuan. Inatupag ang mga gawain. Sinimula na ang klase nang magdatingan ang ibang mag-aaral. Pagkatapos ng klase, sinundan ng maestro si Alex. Umuwi ito sa tahanan pero kaagad ding lumabas. Nagtungo sa kagubatan malapit sa ilog. Maingat na inilatag sa paanan ng malaking puno ang dalang pagkain, tasa ng kape, tinapay at barya. Lumuhod ang binata. Ipinikit ang mga mata at nagdasal. Napasandal sa puno si Maestro Juan habang nakamasid sa binata. Iilang distansya lang ang layo
pero sinigurado niyang hindi siya makikita. Pinagmasdang maigi ang lugar. Masyadong malinis. Walang bahid ng negatibong enerhiya. Sa kabila ng naglalakihang puno, ibinalik ang pansin kay Alex. Tapos na ito at nagmamadaling umalis. Nilapitan ng maestro ang punong inalaya ng binata. Sinuri, pinakiramdaman. Kaso nga lang walang makuha. Yumuko na lamang siya at pumutol ng ugat pagkatapos ay binulsa. Pagdating sa bahay, ibinabad sa langis ang ugat ng kahoy. Pinatakan ng kalamansi at iba pang sangkap upang malaman kung ano ang nakatira sa kahoy. Itinabi sa sulok. Hinayaang umepekto ang proseso. Mag-aantay pa ng ilang araw. Kinabukasan, araw ng Sabado. Walang pasok kaya iginugol ang oras sa pangolekta ng halaman, ugat, at iba pang yamang gubat na mapapakinabangan sa larangan ng gamutan. Kasama ng maestro ang pamangking si Jose upang makatulong. Naagaw ang pansin ni Jose sa nakailerang kabute sa kabilang bahagi ng gubat. Nang mapansing abala ang tiyuhin, dali-daling pumuslit upang kuhain ang mga ito. Tuwang-tuwa habang isinisilid sa dalang buslo. Nawala sa isipan ang pinagawa ng maestro. Umuwi ito. Niluto ang mga kabute. Nagsandok sa mangkok. Unang pinakain ang aso. Kanina pa kasi nangungulit dahil nagugutom na. Nagulantang si Jose nang makitang bumulagta ito matapos maubos. Nangisay. Dumaan ang ilang minuto ay binawian ng buhay. Sa takot niya, binitbit ang pinaglutuang kaldero para itapon kaso biglang may kalokohang sumagi sa isipan. Alex! Halika muna rito. Lumabas ka! May ibibigay ako! Huwag mong hihindihan ha. Si Maestro Juan ang nag-utos sa akin. Magdala ka ng mangkok. Magmadali ka. Wika ni Jose. Nang makarating sa tahanan si Alex. Walang tiwala ang binata rito, pero dahil binanggit ang pangalan ng maestro, walang nagawa kung hindi sumunod. Kainin mo habang mainit pa. Swerte mo may pakialam si Maestro Juan. Pati ulam pinaglutuan ka pa. Kuminis na ang mukha mo. Parang gusto mong suntukin kuli para magkulay pula. Walang pasabing tumalikod si Alex. Pinagsarahan ng pintuan ang makulit na kamag-aral. Sige lang. Hindi man kita masuntok ngayon. Sigurado ako paglalamayan ka bukas. Ubusin mo ang laman ng mangkok. Hindi ginalaw ni Alex ang lutong kabute. Nagukay siya sa likod ng barong-barong at doon itinapon. Alam niya, hindi ito tipikal na kabute. Isa ito sa patibong ng mga halamang lupa para sa kanilang biktima. Ang sino mang makakakain ay agarang mamamatay. Sa pagbalik ng klase, nagulat si Jose sa pagpasok ni Alex. Buhay na buhay pa ito. Sandali, hindi ba dapat patay ka na? Anong ginawa mo sa kabute? Tinapon mo ba? Dapat kinain mo. Lumipad ang kamao ni Jose sa mukha ng binata. Kagad natigilan dahil dumating ang maestro. Kakabalik mo lang. Nagsisimula ka na kagad ng gulo. Umuwi ka, Jose. Tanggal ka na sa klaseng ito. Pinauwi na rin ng maestro ang iba. Nawalan ng ganang magturo ng maabutan ang ganong eksena. Dinala sa tahanan si Alex upang magamot. Nasugatan na naman ng mata nito. Sa pagkakataong yan, napansin ng maestro ang kumapit na amoy sa katawan ng binata. Samyo na tataglayin lamang ng mga nilalang na katulad ng engkanto, maligno, lamang lupa at iba pang lahi. Hindi na muna nagsalita. Hindi pa sigurado kung ano ang dahilan. Pagkatapos ng paggamot,
Kakausapin sana ang binata pero mabilis na lumabas. Tinawag pero hindi na lumingon. Napahugot na lamang ng hininga si Maestro Juan nang maalala ang nakuwang ugat. Ito ang binalingan. Ilang araw pa lang magmula nung binabad. Hindi pa ganun kalinaw pero may kaunting pagbabago. Tinakpan muli at sakay tinabi. Paano ko malalaman kung masyadong tahimik ang bata? Umiiwas na. Sobrang ilap. At dahil hindi mapalagay, binisita ang binata kaso lang sarado. Walang senyales na may tao sa loob. Naupo siya sa tabi. Matyagang nag-intay. Habang pinagmamasdan ang paligid, napansin ang bakas ng hukay sa likod. Nakaagaw ng atensyon kaya kagad sinuri. Sa sandaling dumakot ng lupa, ganun na lamang ang pagsambit ng dasal. Hinukay. Natigilan sa pagbungad ng mga kabuti. Hindi ito ang tipikal na kabuti. Sandali. Pain ang lamang lupa. Ang duwende na kung tawagin ay puting baba. Tinignan kung meron pang ibang nakahalo sa mga ito dahil wala nang makita. Nagmamadaling bumalik ng tahanan. Dumiretso sa pinaglalagyan ng ibinabad na ugat. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata sa resulta. Hindi kaya ang lola ni Alex ang may hawak ng isang duwende. Kaya siguro sinabi niya, matagal pang babalik ang matanda. Pinuntahan ng barong-barong. Sa puntong ito nagpang-abot na sila ng binata. Kaagad pa nitong itinago ang dalang bayong. Pero hindi nakaligtas sa paningin ng maestro ang kutsilyo. May mantsa ng dugo. Maestro, ano po ginagawa niyo dito? Oras na po ah. Hindi kayo nagpupunta sa ganitong oras. Diretsuin mo nga ako, Alex. Ayaw mo akong papuntayin dahil natatakot ka na baka may malaman ako. Tama ba? Napalunok ng laway si Alex. Nagmamadaling nagtungo sa pintuan. Maestro, magpapaalam na pala ako sa inyo. Hindi na ako papasok sa klase. Titigil na ako. At bakit naman? Dahil ba nagpunta ako rito nang walang paalam? Pasensya na kung isa itong kabastusan. Pero, Alex, kausapin mo ko iyo. Walang nagawa ang maestro ng pagsarahan. Hindi makikinig ang binata kahit magdamag siyang magsalita kaya umuwi na lamang. Dahil dito, lumakas ang kutob na nangangailangan ng tulong si Alex. Pansamantalang hininto ng maestro ang pagtuturo. Pinauwi ang lahat ng estudyante. Isinara ang silid-aralan. Sa pagkakataong ito buo na ang pasya na isalba ang buhay ng binata at ng lola nito. Sa kalagitnaan ng paghahanda, pumasok ang pamangkin na si Jose. Hindi napigilan ang pagdaldal kahit meron pang hinangat-ngat na bayabas. Alis po kayo, Teo? Saan po kayo pupunta? Sama ko. Huwag ka munang mangulit dahil importante ang lakad ko. Alis ako kaya umayos ka rito. Kapag nabalitaan ko nakikipagbasag ulo ka na naman, ibibitay kita sa sampayan. Saan po ba kasi kayo pupunta? O sige po, hindi ako sasama. Pero sabihan niyo po ako para may alam ako. Malay natin may magtanong, ano isasagot ko? Pilyo ka talagang bata. Si Alex kailangan niya ng tulong. Hindi sinabi ko anong sitwasyon, pero pakiramdam ko ay delikado. Kung may magtanong man sa akin, sabihin mo lang na nasa kabilang bayan ako. Si Alex? Naku, tungkol ba yan sa lola niya? Hindi mo na matutulungan yung kutong lupa na yun. Kasi nasa ilalim ng lupa ang lola niya. Hindi nasa ilalim ng lupa na nakalibing ha. Kinuha daw ng duwende. Alam mo nangyayari, pero wala kang sinabi sa akin. Jose, kamag-aral mo si Alex. Dapat sinabihan mo ko para matulungan natin siya noon pa lang. Ganyan ba talaga kalaki ang sama ng loob mo sa batang yun? Tiyo, wag mo nga kuhin ng pagtulong sa kanya.
Hindi mo naman kaano-ano eh. Mag-aaral mo lang. Kung makaasta ka parang anak mo ah. Mas nag-aalala pa kayo sa taong yun kaysa sa akin. Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Ang kalaban ay hindi ordinaryong nilalang. Kaya pakiusap lang tumigil ka na sa kakaganyan. Ano pa ba ang alam mo tungkol dito? Ang una ko nalaman, nagkasakit ang lola niya pagkatapos kumain ng kabuti. Ang sunod na usap-usapan kinuha daw ng duwende. Walay ko ba? Wala naman akong pakialam sa bubwit na yun eh. Naalibadbaran nga ako sa pagbumuka niya. Napabuntong hininga ang maestro. Iniwan ng pamangkin. Pinuntahan ang tahanan ni Alex. Maestro, ako na po nakikiusap sa inyo. Huwag na kayong mangialam sa buhay ko. Wika ni Alex. Sumalubong sa labas. Hindi siya hinayaang makalapit. Alex, isa ka sa butihin kong mag-aral. Kaya naman ang problema mo, problema ko na rin. Ipagtapat mo sa akin ang lahat. Handa akong makinig at tumulong. Hindi mo na kailangan magsinungaling dahil nalaman ko na kay Jose ang tungkol sa lola mo. Napalanok ang binata kasabay ng pagkabog ng dibdib. Wala sa sariling tumakbo patungo sa kagubatan. Dumiretso malapit sa ilog, sa puno na palaging inaalayan. Sumunod si Maestro Juan. Dito nalinaw kung anong klase ng kahoy. Naroon pala ang lagusan patungo sa mundo ng mga duwende, sa dimensyon ng puting baba. Sa likod nito makikita ang nakahilerang kabuti. Nakakalason, bitag ng lamang lupa para sa kanilang biktima. Lumuhod doon ang binata, nagmamakaawa na ilabas ang lola. Sinagot ng paggalaw ng mga tuyong dahon. Sa lakas ng hangin ay kamuntikan pang matangay. Tumigil din makalipas ang ilang sandali. Dali-daling kinontra ng maestro ang pagtatangka ng itim na figura. Nuno na may mahabang nguso. Ang puting baba. Kaagad ding nadala, naglaho at bumalik sa ilalim ng lupa. Inalo ng maestro ang nagluluhang mata ni Alex. Panay ang pagtawag sa pangalan ng lola hanggang sa nakabalik ng bahay. Pumasok ko sa klase niyo dahil nakaratay sa banig ang lola ko. Nagkaroon ng malubhang karamdaman matapos kumain ng kabuti na nakuha sa bahaging iyon ng gubat. Sa kagustuhan kong magamot, nagtiyaga ako sa inyo. Pero nitong nakaraan, tuluyang nagbitaw sa pangako ang duwende. Hindi niya na ibabalik si lola. Nitong nakaraan. Sandali, nung araw ba na nagpunta ako? Nung nagkakape ka wala na ang lola mo. Kailan ba talaga siya kinuha? Nung araw na yon kinuha niya bago ka pa dumating. Biglang nagbago ang pasya ng duwende dahil nagpunta ka sa gubat. Sinundan mo ako eh. Nawalan ako ng gana sa klase mo kasi wala na akong gagamutin. Pero nung isang gabi, nakita kitang may hawak na kutsilyo. Anong ginawa mo? Matagal bago nakasagot ang binata. Nag-aalangan na magsabi ng totoo. Pumatay ako para ialay sa duwende. Kasi kung hindi ako mag-aalay, ako ang isusunod niya. Pumatay. Anong pinatay mo? Alex, magsabi ka ng katotohanan. Ano o sino ang pinatay mo? Kambing at manok lang po. Mga alaga ng kapitbahay. Nakahinga si Maestro Juan sa sagot. Kabadong-kabado dahil inakalang tao ang pinaslang ng binata. Nagplano kung paanong kakalabanin ng duwende. Isa pa naman ito sa pinakamahirap tapatan. Kilala sa pagiging pilyo at walang awa. Dahil sa pakiusap ni Alex, ang lola nito ang uunahin sa pagsalba. Iyo, paano ba kinuha ang lola mo? Pati ba ang katawan tinangay? O nakakulong ito sa isang bagay? Nawala po lahat eh. Kaluluwa at katawan. Ang huling sinabi ng duwende, magpatuloy lang ako sa pag-aalay. Kapag natuwa siya, isusoli niya si lola. Pero duda po ako, maestro.
Pasensya na sa inasal ko ha. Kailangan ko po pala ang tulong nyo. Napabuntong hininga ang maestro. May parting natutuwa dahil sa wakas ang binata na mismo ang humingi ng saklolo. Pinaghandaang mabuti ang pagbawi sa lola ng binata, mga alay na pagkain at iba pang kinakailangan. Hinalungkat sa lumang baul ng maestro ang kumpol ng papel na pinagsulatan ng dasal at orasyon. Ito ang may pinakamataas na depensa na sinulat ng kaninununuang manggagamot. Kinondisyon ng katawan at isipan para sa pakikipaglaban. Mainam na dumito ka muna sa tahanan. Alex, ako nang bahala sa lagusan. Ako ang harap sa duwende. Kung sakali mang may magpaparamdam dito, huwag kang lalayo sa bilog. Magsisilbing depensa mo ang bagay na yan. Gumuhit ng bilog sa lupang saig si Maestro Juan gamit ang laman ng botelya. Pinaghalong langis at mga pangontrang gawa sa lamang ugat ng iba't ibang puno. Binigyan ng patalimang binata dagdag depensa. Lumakad si Maestro Juan dala ang mga gamit. Palapit pa lang sa puno, maririnig na ang ingay ng duwende. Panay ito sa pagpaparamdam. Ilang beses dumaan sa likod sabay kalmot. Hindi ito pinansin ng maestro dahil alam niya na isang panlilin lang. Kung magpapadala, maging siya ay matatangay sa kabilang mundo. Pagdating sa mismong puno, ibinaba ang mga alay, itanabi ang mga pangontra. Sa paglapag ng mga papel na may nakasulat na dasal, lalong umingay ang paligid. Inihipan niya ang hangin upang iparating sa nagkakagulong nilalang na nandito siya para sa lamang lupa na puting baba. Nagsilikas ang ibang lahi, maliban sa pakay na duwende. Nilagyan ng pananggalang ang paligid dahilan para hindi ito makaalis. Galit na humarap ang maliit na nilalang. Unang winika ang salitang hindi maintindihan. Marunong ka sa lingwaheng tao. Yon ang gamitin mo para magkaintindihan tayo. Hangal namang gagamot. Nasa dugo niyo ang pakiging pakialamero. Ang binata at matanda lang naman ang may atraso sa akin. Pero bakit nakikisawsaw ang pesteng katulad mo? Mag-aral ko ang binatang tinutukoy mo. Lahat ng estudyante ko ay tinuring kong anak. Kaya kung may problema ka sa kanila, sa akin mo idadaan. Nasaan ang matanda? Ibalik po para wala na tayong gulo. Anong akala mo sa akin, hangal? Magkagamot. Ako ang dapat magbanta sa'yo. Kung ayaw mong ihiwalay ko ang kaluluwa at katawan mo, maiging huwag kang mangialam. Hindi ako mabuti. Ayaw mo talaga makipagkasundo. Sige, nakahanda na ako sa anumang ibabato mong laban. Magpakitang gilas na lang siguro tayo. Tapos walang iyakan kapag natalo. Ako pa ngayon ang pinagmumukha mong talunan. Huwag kang makumpiyansa manggagamot. Hindi ako ang tipo na madaling matutumba, lalo pa sa mga gamit mo na pipitsugin. Ang pinakaayoko sa lahat ay nilalait ang gamit ko. Nakakakulo ng dugo. Mukhang nagkaroon ng dagdag lakas dahil sa mga sinabi mo. Dinampot ang papel na dasal. Sinindihan ng dulo. Hindi nagtagal ay sumigaw ang duwende. Dali-daling lumublob sa lupa upang pawiin ang pananakit ng paa. Patikim pa lang yan. Isang papel pa lang ang sinindihan ko. Halos mamatay ka na. Paano pa kaya kung lahat? Lekika, ang sakit doon. Anong klaseng dasal ba ang dala mo? Ngayon ko palang nakainkwentro ang pamamaraan na yan. Kung ano ang gagawin mo sa papel, mararamdaman ko. Kung punitin mo, mapupunit din ang katawan ko. Tama ba akong manggagamot? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Teka. Nilalayo mo ang usapan. Ibalik mo ang lola ni Alex para hindi ko sunugin ang katawan mo.
Huwag kang umasa. Kung gusto mong makuha ang matanda, kunin mo. Wika ng puting baba sabay laho. Napabuntong hininga si Maestro Juan. Kahit hindi na makita sa paligid ang duwende, nasa tabi lang ito. Hindi kayang wasakin ng pananggalang, kaya nagtatago lamang. Inihilera ang mga papel ng dasal. Sinindihan isa-isa. Sinabayan ng orasyon. Sa pagsiklab ng apoy, unti-unting naramdaman ng duwende ang bisa. Dahan-dahang sinara ang katawan at kaluluwa. Pinigilan din ng taglay na kapangyarihan kaya walang nagawa. Panay lang sa pagsigaw. Itinodo ng maestro upang mapasuko. Kaso nga lang nagmatigas. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi na maibabalik ang matanda. Wala na siya. Patay na siya. Wika nito sa kalagitnaan ng pagwawala. Dinoble ng maestro ang bisa. Halos mabali na ang buto. Nang ayaw pa rin bumigay, ginamitan ng patalim. Sinaksak ng paulit-ulit ang napiling papel. Dahil dito ay nagpasya ang duwende. Tama na. Isusuli ko na ang matanda. Pero wag kang umasa na buhay pa ito. Bago ko tinagay patay na siya. Tinakot ko lang naman ang binata. Ginawa ko siyang laruan. Pakiusap, itigil mo na ang pagpapahirap sa akin. Pagmamakaawa nito, lumitaw sa harapan ng maestro. Nakahandusay dahil sa mga baling buto. Papayag naman pala. Pinatagal mo pa. Nasaan ang katawan ng matanda? Huwag mo ko subukang linlangin dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Ito na. Makikita mo bukas sa madaling araw ang katawan niya sa punog ito. Pakiusap. Ibalik mo na ang katawan ko. Nahihirapan na ako. Kung bukas pa may babalik ang katawan ng matanda, bukas din kita ayusin. Magtiis ka! Tugon ng maestro. Naganap ng pwesto na malapit para makapagpahinga. Nagintay na sumapit ang madaling araw. Pagsapit ng takdang oras, tinupad ng duwende ang pagbalik ng matanda. Kagaya ng sinabi nito ay wala ng buhay. Nanlalamig ang katawan at naninigas. Tinanggal na rin ang epekto ng dasal sa nilalang. Bumalik sa ayos ang mga buto, pero binulag at kinulong ang kapangyarihan sa papel na dasal. Nagreklamo ito, pero dahil sa banta ng kamatayan tinanggap na lamang. Bumalik si Maestro Juan, dala ang bangkay ng matanda. Sumalubong si Alex. Makikita sa mga mata nito ang tuwa at ang pagtanggap sa katotohanan na hindi na makakasama ang lola. Aminado siya. Nalagutan ito ng hininga bago pa kunin ng duwende. Pagkatapos mabigyan ng maayos na libingan, nagpatuloy sa buhay si Alex. Kinupkop ng maestro para magabayan. Bumalik sa klase. Makalipas ang taon ng pag-aaral at pagsasanay, naging mahusay na manggagamot. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang panggagamot ang inatupag. Nilibot ang kagubatan. Sinira ang mga kabuting bihag ng duwendeng puting baba. Kinukulong kapag may naaabutan. Hindi siya pinakialaman ni Maestro Juan dahil naiintindihan. Hindi madaling tanggapin ang kamatayan ng mahal sa buhay. Hindi naman nagkulang sa pagpapaalala ang maestro. Huwag magpapalamon sa galit. Manatiling nangingibabaw sa lakas sa taglay. Huwag magpadala sa kanyang naging karanasan sa isang elemento na kung tawagin, puting baba. Ang susunod na kwento ay marathon. Ito ay tungkol sa sulak mga kabayan. 2 episodes ito. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jimboy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito,
Naninirahan sa kabundukan ng Aklan itong si Jimboy. Kasama niya ang mga tiyuhin. Pag-uuling at pangahoy ang kinabubuhay ng mga ito. Kaya naman mas madalas silang nasa bundok kaysa sa kapatagan. Nasa edad 18 ang binata nang mangyari ang isang kaganapang lubusang nakapagpabago sa kanyang pagkatao. Si Jimboy ang tipo ng binatang hindi naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mga mata. Lalo pa kung kwento lang at walang basihan ang kaganapan, tatawanan lang ito ng binata. Ngunit isang hapon, habang nagsasalansan ng mga kahoy na uulingin, nakarinig ito ng pagaspas na parabang nagmumula sa malalaking pares ng pakpak. Tumingala si Jimboy upang tignan kung ano ang may gawa nito. Ngunit wala naman siyang nakitang lumilipad sa kalangitan. Muling bumalik sa ginagawa si Jimboy. Ilang sandali lang ay dumating ang dalawang tiyuhin, si Bong at si Manuel. O Jimboy, mabuti naman at nakalahati mo na ang pagsasalansan. Pag natapos mo na yan, takpan mo kagad para masindihan na natin. Aba, di ka na naawa sa pamangkin mo. Tulungan mo kaysa tumutunganga ka dyan. Wala ka namang ginawa maghapon eh. Palakad-lakad ka lang sa ilalim ng kakauyan. Bata pa ang ina ni Jimboy ng isilang ito. Kaya halos magkakasing edad lang sila ng mga tiyuhin. Maagang naulila sa mga magulang dahil sa pagsalakay ng mga rebelde sa kanilang lugar. Kaya naman ang lolo at lola na ang nagsilbing mga magulang ng binata. Lumaki itong kasama ang dalawang tiyuhin at itinuring na din siyang nakababatang kapatid ng mga ito. Habang nagsasalansan ng mga kahoy, naalala ni Jimboy ang narinig, kaya tinanong nito ang mga tiyuhin. Nga pala, Tiyo Bong. May narinig ako kanina eh. Paggaspas ng malaking ibon. May napapansin ba kayong ganun? Nagkatinginan ang dalawang tiyuhin at sabay pang tumawa. Wala yun. Parang hindi ka na nasanay dito sa gubat. Alam mong ganitong oras naglalabasan ng mga bayakan. Mamaya manghuhuli kami ni Manuel para may pang-ulam tayo. Kaya bilisan mo na dyan at magsasaing na muna ako. Huwag kung ano-ano yung iniisip mo, ano ka ba? Nasa gubat ka. Normal na may mga kakaibang bagay dito. Ilang sandali lang ay natapos na nilang isalansan ang mga kahoy. Kagad na din itong tinakpan ng mga dahon ng saging, pati na rin ng dayami. Takpan mo na yan ang lupa, Jimboy. Lalakad muna kami ni Manong Bong para manghuli ng uulamin natin. Ikaw na din ang bahalang magsindi Kayang-kaya mo na yan. Hindi naman sumagot ang binata dahil abala ito sa pagtatrabaho. Ilang sandali pa ay natapos ng sindihan ni Jimboy ang ulingan. Kaya naupo ito sa gilid upang magpahinga. Habang nakasandal sa isang puno, muli nitong narinig ang malakas na pagaspas. At sa pagkakataong iyon, nakita nito ang napakalaking ibon na dumaan sa kanyang tapat. Napatayo ang binata. Akmang tatakbo na nang biglang dumating ang dalawang tiyuhin. Laking pagtataka nito dahil gumagapang papunta sa kanya ang dalawa. Dumapa ka, Jimboy! Huwag na huwag kang tatayo! Dali-dali namang dumapa ang binata at muling nagtanong. Bakit po ba? Ano po ba nangyayari, Tiyo Bong? Huwag kang maingay kung gusto mo pang makauwi ng buhay. Ito na natakot ang binata. Nanatili itong nakadapa hanggang sasabihin ng tiyuhin na ligtas ng tumayo. Bakit po, Tiyo? Anong nangyari? Kanina pa ako nagtatanong Mamaya ako na ipapaliwanag.
Sa ngayon, bilisan mo na. Kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar. Marahang naglakad ang tatlo papasok ng kagubatan. Nakahinga ng maluwag ang tatlo nang makakita ng maliit na yungib. Diyos ko, salamat. Akala ko mamamatay na tayo eh. San ba kasi nanggaling yung lintik na yun? Hindi ako sigurado. Pero mukhang yun yata ang sinasabi ni tatay. Delikado tayo dito. Bukas sa bukas mababa tayo. Hindi tayo pwedeng manatili sa kagubatan. Naalala ni Jimboy ang mga kwento sa kanya ni Lolo Badong tungkol sa isang malaking ibon na nambibiktima ng mga kabataan sa kanilang lugar. Yun po ba yung sinasabi ni Lolo Badong na sulak? Kaunting kaalaman. Ang sulak ay isang higanteng ibon na sinasabing maygit 10 talampakan ang tangkad. Ang lapad ng pakpak nito, maygit 20 talampakan. May matatalas na kuko. At ang tuka nito ay nakakurba na parang karit. Dinadagit nito ang mga kabataan at dinadala sa kanyang pugad upang magsilbing pagkain. Balik tayo sa kwento. Patuloy na nakiramdam ang tatlo. Patuloy pa din nilang naririnig ang malakas na pagaspas ng nilalang. Ang mabuti pa siguro, antay na lang natin mag-umaga bago tayo umalis. Talagang hindi tayo titigilan ng isang yan. Mas mabuti pa nga yan. Jimboy, gumawa ka ng siga. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Isinara ni Jimboy ang yungib gamit ang mga tuyong dahon ng nyog. Nanatili ang mga ito hanggang pagsikat ng araw. Umuwi na tayo. Hindi ko isusulong ang sarili ko sa panganib. Alam kong hindi maniniwala ang mga tao sa sasabihin natin. Kaya mas mabuti pang wag na lang tayo magkwento. Gumawa kayo ng dahilan kay tatay. Alam nila na walang maniniwala kung sasabihin nilang inatake sila ng sulak. Dahil para nga sa taong bayan, isa lang itong alamat at walang sino man ang nakakita ng totoong anyo nito. Maliban na lang kay Lolo Badong. Alam ni tatay ang tungkol sa sulak at siya mismo ang may karanasan sa nilalang na yon. Jimboy, nakikita mo naman yung malaking peklat sa likod ni tatay, hindi ba? Opo, tiyo. Ang sabi niya nga sa akin, malaking ibon daw ang may gawa nun. Kaso, walang naniwala sa kanya eh. Lasenggo kasi si tatay nung kabataan pa niya. Kaya walang naniniwala. Hindi umuwi ng bahay yun hanggat hindi nalalango sa alak. Pero kahit ganun yun, matino ang pag-iisip niya at naaalala niya ang lahat ng nangyayari. Kahit nakainom pa yun. Kaya nga, hindi ako makakupit ng pera dun eh. Kahit lango sa alak, grabe ang utak eh. Kaso nga lang, yun din yung problema sa mga tao. Kapag nabansagang kang lasenggo, wala talagang maniniwala sa'yo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tahanan. Nakita si Lolo Badong na nakaupo sa atangan. Oh, bakit napaaga ata ang uwi nyo? Anong nangyari? Nagtulakan pa ang mga ito kung sino ang magsasabi. Paano po ba? Kasi tayo may nangyari. Hindi po namin inaasahan eh. Ano po kasi? Ano nga? Ay nako! Kahit kailan talaga, Manuel, hindi ka marunong magdetalye ng mga sinasabi mo. Ayusin mo. Magsimula ka sa umpisa. Batuin kita ng sinela sa mukha eh. Napakamot ng ulo si Manuel. Pinaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi na nagulat pa ang matanda. Dahil simula pa lang alam na nitong babalik ang nilalang. Sinasabi ko na nga ba? Ayaw kasi nilang maniwala sa akin eh. Ay mabuti naman nakauwi kayo ng ligtas. Kung sa bagay.
Wala namang mangyayari sa inyo hanggat hindi kayo nakikita ng nilalang. O siya, ayusin nyo na ang mga sarili nyo para kayong hinabol ng 10 demonyo. Ang dugyot ng itsura nyo. Ang baho pa. Magsiligo kayo. Laking pasasalamat ng tatlo dahil nakauwi sila ng ligtas sa tahanan. At kagaya ng nakaugalian ni Jimboy, tuwing hapon kapag walang trabaho, nakikipag-usap ang binata kay Lolo Badong. Madalas nakikinig lang ito sa kahit anong kwento ng matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Jimboy mismo ang nagbukas ng usapan. Lolo, ito na po yung salabat nyo. Ay, maraming salamat na po ha. Kumusta naman? Buti hindi kayo napahamak sa bundok. Pwede naman kasing hindi ka na sumama sa mga tiyuhin mo. Hindi ako mapapatawad ng nanay mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Ipinangako ko sa puntod niya na hindi kita papabayaan, na aalagaan kita. Naiintindihan mo ba, apo? Nag-iisang apo si Jimboy, kaya mahal na mahal ito ni Lolo Badong. Kahit nung maliit pa, hindi nahihiwalay sa paningin ng matanda si Jimboy. Alam ko naman po yun, Lolo. Sa totoo lang, grabe po yung takot ko kagabi. Akala ko po mamamatay na kami nila Tio Manuel eh. Mabuti na lang po. Nakakita kami ng maliit na kuweba, kaya doon po kami nagpalipas ng gabi. Pero, pwede po bang sabihin niyo sa akin, Lolo? Ano po ba yung nakita namin? Ano po bang meron sa mga sulak, Lolo? Ang sulak ay mga alaga ng aswang. Kadalasan sila ang ginagamit ng mga aswang para manalakay. Pero madalas silang namumuhay mag-isa sa mga kabundukan na hindi gaanong nagagambala ng mga tao. At sa oras na maistorbo ang kanilang pamamahinga, ay doon lang sila lumalabas. Ibig sabihin po, Lolo, pwedeng naistorbo namin yung sulak. Kasi sa pagkakalam ko, kami lang nila Tio Manuel ang naroon sa gubat ng mga oras na yun eh. Siguro, Lolo, may nagawa po kami kaya po lumabas yun oh. Hindi ko rin masabi, apo eh. Kasi hindi basta-bastang nagigising ang sulak sa simpleng pagpuputol ng puno, Jimboy. Maaaring may malakas na gambala ang gumising sa kanya. At kung totoo man na sulak ang nakita nyo, paniguradong may mapapahamak na naman. Iniisip ni Jimboy kung sino ang maaaring gumambala sa nilalang. Wala naman itong narinig sa ingay sa kagubatan. Sa pagkakaalala ko po kasi, Lolo, wala naman po akong narinig na ingay sa gubat. Kaya hindi din po ako sigurado kung may ibang tao maliban sa amin. Hindi naman na nagsalita ang matanda. Matapos makipagkwentuhan, lumabas ng bahay si Jimboy para magpakain ng mga alagang hayop. Nasa mataas na bahagi ng burol ang kanilang bahay at kita ang kalsadang mula sa bayan. Napansin ng binata ang malalaking sasakyang paakyat sa kanilang baryo. Dali-dali nitong sinabi kay Lolo Badong ang nakita. Nasagot na ang mga tanong natin. Merong gumagambala sa mga nananahimik na nilalang. Merong nanggagambala sa katahimikan ng kalikasan. Kinabukasan habang nag-iikot sa bayan, nakita ni Jimboy ang ilang dayuhang nakikipag-usap sa kapitan ng kanilang barangay. At dahil sa kuryosidad, lumapit ito upang makinig sa pinag-uusapan. Ayon sa mga dayuhan, titibagin nila ang bundok na sakop ng kanilang barangay. Nakikita ng binatang tinuturo ng mga dayuhan ang lugar kung saan nakita ang sulak. Dali-daling umuwi ang binata at sinabi sa mga tiyuhin ang narinig. Hindi na ako magtataka.
Malamang nasuhulan ng mga dayuhan niyang sikap kaya pumayag. Ay nako, iba talaga ang nagagawa ng pera. Nakakalimutan yung mga kababaryo kapag bibigyan na ng malaking halaga. Wala na tayong magagawa dyan kung hindi manood sa mga magaganap. Manalangin tayo na walang madamay na inosente. Ilang araw ang nakalipas. Sinimulan na ang paghukay sa lugar. Maraming puno ang binababa sa kabayanan. Kinuha nila Jimboy ang pagkakataong iyon upang ituloy ang pag-uuling. Hinakot ng mga ito ang mga sangang nakuha sa kagubatan at dinala sa kanilang tahanan upang doon ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit ginabi ang binata sa paghahakot dahil nagkaroon ng problema ang kanilang karo na ginagamit sa panghakot. Napilitan si Jimboy na iwan ito sa tabi ng daan. Dinala pa uwi ang alagang kalabaw. Habang naglalakad, nakarinig ito ng malakas na ingay na parang pinaghalo-halong sigaw ng tao at atungal na kinakatay na baboy. Kasunod ng ingay na yun, ang malakas na pagaspas ng pakpak na tila nagmumula sa napakalaking ibon. Napatingala ang binata. Nanlaki ang mga mata. Nakita ang anino ng isang malaking nilalang. Biglang lumipad papunta sa mga bahay. Dali-daling sumakay ang binata sa kalabaw. Pinatakbo ng mabilis. Pagkarating sa tahanan ay sinalubong ito ng tiyuhin. Saan ka ba nanggaling? Hindi mo ba alam ang nangyayari? Dalawa sa mga taong nagtatrabaho sa bundok ang pinatay ng sulak. Opo, tiyo. Nakita ko nga po yung nilalang na papunta dito. Kaya nagmadali po akong umuwi. Mabuti na lang po nasa maayos kayong kalagayan. Si Lolo Badong po. Nasaan po si Lolo? Nasa bayan pa siya. Pero nandoon na ang tiyo Manuel mo. Mag-antay ka lang dito. Ako na ang susundo sa kanila. Nag-aalala ito sa matanda. Nagpumilit si Jimboy na sumama. Hindi po. Sasama po ako. Gusto ko pong masigurado na ligtas si Lolo Badong kaya pakiusap po, tiyo. Isama niya po ako. At isa pa, hindi naman ako bata eh. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Wala nang nagawa ang tiyuhin, kundi pasamahin ito. Sa isip ni Bong, mas mabuting magkakasama sila kung sakaling sumalakay man ang nilalang. Bilisan mo na. Baka hindi na natin maabutan si Tatay at Manuel. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Bit-bit ang kanilang mga itak. Pinuntahan ng mga ito ang bayan. Nakita nila na tila walang kaalam-alam ang mga tao sa maaaring maganap sa gabing iyon. Nakita ng dalawa si Lolo Badong at Manuel naglalakad sa daan habang nagtatawanan. Mabuti naman at nakita namin kayo. Bilisan na po natin, Tay. Kailangan nating lumayo sa bayan. Nakita namin ni Jimboy ang sula. Hindi na ituloy ni Bong ang sasabihin dahil pinatahimik ito ni Lolo Badong. Alam ko, kaya huwag kang maingay. Maglakad ka na lang pauwi dahil wala ka nang magagawa para tulungan pa ang mga taong yon. Kagad namang sumunod sila Jimboy. Habang patuloy na naglalakad, walang tigil ang pagtingala ng binata na tila ba may kung anong inaantay. Ngunit nakarating sila sa tahanan ng walang nangyayaring kakaiba. Bakit po ganun? Parang hindi naman nagpakita yung sulak. Bukas pa natin malalaman kung anong klaseng pananalanta ang gagawin ng nilalang na yon. Pero ipanatag mo ang kalooban mo. Dahil hanggat wala kang ginagawa na hindi magugustuhan ng nilalang, hindi ka mapapahamak. Kaya matulog ka na, iho. Pero Lo,
Ano ba talagang kayang gawin ng sulak? Nakakatakot po eh. Hindi ko po alam kung anong meron dun eh. Ay nako, eto na naman ang apo ko. O siya, sige na nga. Mag-usap na lang muna tayo. Alam mo, Jimboy, hindi lang pisikal na pananalanta ang kayang gawin ng sulak. Isa itong engkantadong nilalang at kaya nitong magbigay ng sakit, salot, o hindi kaya pagkamatay sa isang lugar. At yon ang inaabangan kong maganap. Pinaliwanag nito ang totoong anyo ng engkantong ibon. Hindi kagaya ng pangkaraniwang ibon. Ang sulak ay may malausok na balahibo. Kung makikita mo ito sa liwanag, magmimistulang itim ang ulap, kaya walang sandata ang maaaring makapatay dito. Ngunit ayon din sa mga alamat, ang sulak ay susunod lang sa iisang Panginoon. Maaaring babaylan o isang makapangyarihang aswang ang pinaglilingkuran nito. Utos lang nito ang susundin ng engkantong ibon. Sa tingin niyo po, Lolo, buhay pa po ba ang babaylan o aswang na yun? Walang nakakaalam. Maaaring isa siya sa mga taong nakakasalamuha natin o maaari ding wala siyang kaalam-alam na siya pala ang Panginoon ng sulak. Huh? Paano yun? Pwede po ba mangyari yun, Lolo? Oo, apo. Ang mga babaylan at aswang ay hindi kagaya ng mga engkanto. Kaya nilang mabuhay ng mahabang panahon. Samantalang tayong mga tao, may hangganan ng buhay ng ating mga katawang lupa. Ngunit ang kaluluwa, kayang magpalipat-lipat sa iba't ibang panahon. Ba naman yun, oh? Paano natin malalaman kung... Hindi na naituloy ni Jimboy ang tanong dahil narinig niya na humihilik na ang matanda. Napakamot na lang ng ulo ang binata at kinumutan na lang ito. Kinabukasan, maagang nagkagulo ang mga tao. Dali-daling lumabas si Jimboy upang makiusyoso. Napag-alaman nitong nagkaroon ng sakuna sa lugar. Gumuho ang isa sa mga hinuhukay nilang bundok at maraming tao ang nabaon. Ang nakakapagtaka, walang sino man ang gumagalaw ng lugar na yon. Hindi pa naaabot ng mga makinarya ang bahaging ito. Narinig ng binatang tatanggalin ng mga dayuhan ang kanilang mga kagamitan sa lugar dahil may nakita silang hindi pangkaraniwan sa hinuhukay na daan. Hindi mapakali ang binata, kaya kahit pinagbawalan ito ni Lolo Badong na pumunta sa kagubatan, pumuslit si Jimboy upang makita ang nangyayari sa lugar. Pagkarating nito sa kagubatan ay napansin ng binata ang malaking hukay. Hindi ito pangkaraniwan dahil nasa kalagitnaan ng ginagawang daan ng butas. Perpekto ang pagkabilog na tila sinadyang gawin ng kung anong malaking nilalang. Kasalukuyang nasa taas ng bangi ng binata, kaya para lalong makita, bumaba ito sa ginagawang kalsada at sakto namang wala ng tao sa lugar dahil nag-alisa na ang bang ito. Tanging mga kagamitan na lang sa paghuhukay ang naiwan doon. May ilan pang ilaw ding nakita si Jimboy. Kaya naman bumaba siya sa mismong hukay. Pagkarating sa ilalim, inikot ni Jimboy ang tingin sa paligid. Napansin ang malalaking yungib na patungo sa direksyon ng kabilang bundok. Marami itong naglakad papasok at habang palalim ng palalim, napansin ni Jimboy na tila sinadya talagang hukay ng yungib. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang ilang labi ng mga hayop, kalabaw, kambing, at ang mas nakapagbigay ng takot sa kanya, ang nagkalat na buto ng mga tao. Dali-daling lumabas ang binata at pagdating nito sa taas,
Nakasalubong nito si Manuel. Anong ginagawa mo ditong bata ka? Hindi ba pinagbawalan ka ni tatay na pumunta dito? Hindi ba pati ikaw pinagbawalan din? Bakit ka nandito? Pero mamaya mo na ako pagalitan. May mga nakita ko sa loob ng butas, Tio Manuel. Mga kalansay ng hayop. At saka kalansay ng tao. Yan din ang usap-usapan sa barangay. Kaya daw pinahinto ang paggawa dahil sa nakita nilang yungib. Kagad inaya ang pamangkin na umalis na sa lugar. Sakto lang na nakalayo sila. Biglang dumating ang ilan sa mga dayuhang gumagawa sa lugar. Nagtago ang dalawa upang obserbahan ang gagawin ng mga dayuhan. Nakita nilang nagbababa ng mga kahon mula sa sasakyan. Napansin ni Manuel ang tatak nito. Napagtantong pangpasabog ang laman ng kahon. Halika na, Jimboy. Baka madamay pa tayo. Pampasabog ang dala ng mga yan. Nagulat si Jimboy sa sinabi ni Manuel. Hindi ito mapakali dahil alam niyang punterya ng mga dayuhan kung ano man ang nilalang na nasa loob ng yungib. Dali-daling umalis ang dalawa at pagdating sa tahanan, kagad nilang sinabi kay Lolo Badong ang nakita. Kagaya ng inaasahan ay pinagalitan sila ng matanda. Hindi ba sinabihan ko kayo na wag lalapit sa lugar na yon? Anong ginagawa niyong dalawa sa loob ng gubat? Hindi makasagot si Manuel, kaya si Jimboy ang nagsalita. Wala naman po, Lolo. Gusto lang po naming malaman ng dahilan kung bakit itinigil ang mga dayuhan yung paggawa ng daan. Pasensya na po, Lo, kung sumaway kami ni Tio Manuel sa bilin niyo. Napailing na lang si Lolo Berong. Pero ang kinagulat ng dalawa, nang biglang magtanong ang matanda. Sigurado ba kayong mga pampasabog ang dala nila? Nagkatinginan ang magtsuhin at sabay na tumango. Dali-daling pumasok ng bahay ang matanda at kumuha ng sombrero. Teka, sandali lang po, tay. Saan naman po kayo pupunta? Kay Kapitan, kailangan niyang malaman ang gagawin ng mga dayuhan. Delikado kapag pinasabog nila ang lugar. Matatabunan ng buong barangay kung sakaling gumuho ang bundok. Ano pong pwede naming gawin? Ano pong pwede naming maitulong, tay? Muling tanong ni Manuel. Simple lang ang gagawin niyo. Huwag kayong masyadong lumapit sa hukay. Matapos ay kagad na itong umalis. Halika na, Jimboy. May kailangan tayong gawin. Nagtaka ang binata kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit tila sumunod naman ang kanyang katawan. May kinuhang gamit si Manuel. Nakabalot sa itim na tela. Inabot ito sa binata at inayang umalis. Ano to, Tio Manuel? At saka saan tayo pupunta? Sabi ni Lolo wag tayong umalis ng bahay ah. Mali ang pagkakadinig mo, bata. Huwag tayong lalapit sa hukay. Yan ang sabi niya. Paminsan kasi, maglinis ka din ng tenga mo. Ganun din yung Tio eh. Mamaya mas magalit sa atin si Lolo. Jimboy, alam mo ba kung anong ibig sabihin ni tatay? Kailangan na nating kumilos dahil kung hindi, lalong mapapahamak ang karamihan. Halika na, ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo habang nasa daan. At habang naglalakad ay pinapaliwanag nito ang totoong dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos. Ayon kay Manuel, matagal na panahon na ang nakakalipas. Ang ninuno nila ang nangangalaga sa kabundukan. Kabilang ang kanilang angkan sa tribo ng malalakas na babaylan. Bagaman hindi na nila sinunod ang mga sinaunang kaugalian, nanatili naman ang kanilang mga katungkulan bilang tagapangalaga at tagaprotekta ng kapaligiran. At ang mas lalong ikinagulat ng binata,
nang sabihin ni Manuel, saan kanila nagmula ang tagapangalaga ng sulak. Naaalala mo ba yung palaging sinasabi ni Tatay Jimboy? Alin doon, Tiyo? Marami kasi siyang sinasabi sa akin eh. Na ang tagapangalaga ng sulak ay isang babaylan o hindi kaya aswang. At sa tuwing namamatay ito, lumilipat sa ibang katawan ng kaluluwa at siya ang susunod na tagapangalaga ng inkantong ibon. Siya lang ang susundin nito at wala ng iba. At ngayong walang kinikilalang Panginoon ng sulak, marami ang mapapahamak. Hindi nila namalayang nakarating na sila sa pupuntahan. Nagulat si Jimboy dahil nasa kabilang bahagi sila ng kabundukan. Teka, Tiyo. Bakit tayo nandito sa kabilang bundok? Sakop na to ng kabilang baryo ah. Oo, at kanina pa nag-aantay dito si Bong. Sabay turo sa kapatid na nakatayo sa bunganga ng malaking yungib. Ano naman po yung gagawin natin dito? Inabot ni Jimboy ang dalawang bagay na nakabalot sa itim na tela. Panahon na para malaman natin kung ikaw ba talaga ang susunod na tagapangalaga ng sulak. Nanlaki ang mga mata ng binata sa sinabi ng Shuin. Inabot nito ang bagay sa binata at inutusang buksan. Ano ba ang laman nito at saka paano niyo nasabi na ako yung susunod na tagapangalaga ng sulak? Buksan mo at malalaman natin ang lahat ng kasagutan. Dahan-dahan namang tinanggal ni Jimboy ang nakabalot na tela. Tumambad sa binata ang isang itim na bato. Hinawakan nito ng binata. Laking gulat ng tila may kung anong malakas na hangin ang biglang umihip at natumba ang binata. Nakita nito ang sariling nauhulog sa bangin. Napapasigaw ang binata hanggang sa bigla siyang huminto sa ere. Inikot ni Jimboy ang tingin. Wala itong nakita kung hindi ulap. Puro puti ang kapaligiran. At sa hindi kalayuan napansin ni Jimboy ang nag-iisang itim na tuldok. Marahang naglakad ang binata upang lapitan ito. At habang papalapit ang binata, tila unti-unting lumalaki ang tuldok hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Nataranta si Jimboy, kaya dali-dali itong tumakbo pabalik. Ngunit hindi na mahanap ng binata ang daan at kahit anong gawing pagtakbo, wala na itong makitang liwanag. Hanggang sa pinili ng binata ang kumalma. Manatiling nakatayo sa isang lugar. Bigla itong nakarinig ng mga kaluskos at nang lumingon. Napunta na naman siya sa ibang lugar. Sa pagkakataong iyon, nasa loob siya ng isang gubat. Hindi pamilyar sa binata ang lugar, ngunit may ilang tanawin doon na nakapagpapaalala sa kanya ng kanilang kagubatan. Nagpa siya ang binatang mag-ikot sa lugar at habang naglalakad, nakarinig ito ng ilang batang nagtatawanan. Hinanap ni Jimboy kung saan nagmumula ang mga yon. Nakita nito ang tatlong batang naglalaro sa ilog, kasama ang isang nilalang na halos kasing laki ng kalabaw. Kulay itim ang balat nito. Masayang nagtatampisaw kasama ang tatlong bata. Marahang naglakad si Jimboy papunta sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtanto kung ano ang nilalang na yon. Ito ay inakay. Napakalaking ibon at batay sa itsura ng nilalang. Walang pagdadalawang isip na nakilala ni Jimboy na ito ay walang iba kung hindi ang inakay na sulak. Napakalapit na ng binata sa mga paslit at tila hindi siya nakikita ng mga ito. Napansin ni Jimboy ang kwintas na suot ng isa sa mga paslit. Tinignan ang hawak na itim na bato. Napagtanto na ang suot ng bata at ang nasa kanya
ay iisa. Nanatili si Jimboy sa tabi ng ilog. Inantay na matapos ang mga paslit. Umuwi sila sa kanilang tahanan. Ilang minuto nga ang nakalipas. Nag-alisa na ang mga bata. Kasama nila ang inakay. Mara nitong humahakbang na tila iniingatang matamaan ng kanyang mga kuko ang paa ng mga paslit. Aksidenteng nadapa ang isa sa mga ito. Kasabay nun, napakbang ang inakay. Nahagip ng kuko nito ang kanang bahagi ng likod ng bata. Ayos ka lang ba? Parang malalim yung sugat mo ah. Nanlaki ang mga mata ni Jimboy dahil tinawag nitong badong ang batang nasugatan. Ay, hindi naman, malayo sa bituka to. At isa pa, hindi naman sinasadya ni Dulum, kaya ayos lang. Ito din yung batang may suot na kwintas, nakagaya ng hawak ni Jimboy. Ginamot ito ng kasama at kagad na silang umuwi. Patuloy na sinundan ni Jimboy ang mga bata. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil sa mismong tahanan nila umuwi yung batang nagngangalang Badong. Unti-unting napapagtanto ni Jimboy na ang batang iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang lolo Badong. Matapos ang kaganapan, biglang nagbago ang paligid. Sa pagkakataong ito, nakita ni Jimboy ang binatang Badong, pati na din ang malaking nilalang na nakatayo sa likod nito. Unti-unting luminaw sa isip ng binata na si Lolo Badong ang tagapangalaga ng sulak. Sa paglipas ng oras sa lugar na yun, nakita ni Jimboy ang sariling nakatayo sa loob ng isang silid. May isang babaeng kakasilang pa lang ng sanggol na lalaki. Naroon din ng mga sandaling iyon si Lolo Badong. Hawak-hawak nito ang sanggol habang kinakausap ang babaeng nakaiga sa kama. Pakiusap magpakatatag ka, Amelia. Kailangan ka ng anak mo. Hindi ko nakakayanin, Tay. Pasensya na po kayo kung iiwan ko sa inyo si Jimboy. Pakiusap po, palakihin niyo siya ng maayos. Bago ito tuluyang nalagutan ng hininga, napagtanto ng binata na ang sanggol na kalong-kalong ni Lolo Badong walang iba kung hindi siya. At ang babaeng nakaiga sa kama ay ang kanyang ina. Napansin din ng binatang may hawak itong itim na bato. Inilapag ni Lolo Badong ang sanggol sa tabi nito. Kinuha ang bato. Matapos ay binalot sa itim na tela at itinago sa isang lugar. Huwag kang mag-alala, Amelia. Dahil pagdating ng tamang panahon, ibibigay ko sa anak mo ang iyong pamana. Matapos ang kaganapan, biglang hinila paitaas si Jimboy. Muli na naman niyang naramdaman na parabang nahuhulog. Unti-unti ay lumalabas siya sa kadiliman. Nang imulat ang mga mata ay muli niyang nakita ang dalawang tiyuhin. O mabuti naman nakabalik ka na. Ano? Nalaman mo na ba ang katotohanan? Si Lolo Badong po. Isa sa mga naging tagapangalaga ng sulak. Ngayong hawak mo na ang bato. Ikaw na ang bagong tagapangalaga. Subukan mong tawagin ang sulak, Jimboy. Ngunit nag-aalangan ng binata dahil baka hindi niya magawang kontrolin ang nilalang at marami ang mapahamak. Baka po kasi kung anong mangyari, Tio Manuel eh. At isa pa, marami pong taong maaaring madamay kung sakali. Magtiwala ka lang, Jimboy. Walang mangyayaring masama. Bilisan mo na at anumang oras, papasabugin na nila ang kuweba. Napagtanto ni Jimboy na tama ang hinala. Ang yungib na hinukay ng mga dayuhan ay ang mismong lungga ng sulak. Binabalak nila itong pasabugin para tuluyang makulong ang nilalang sa loob.
Ipinikit ni Jimboy ang mga mata. Tinawag sa pamamagitan ng isipan ang nilalang. At habang ginagawa niya ito, nakikita ng binata ang loob ng yungib sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay nasipat nito ang nilalang. Sulak, gumising ka at lumabas sa yungib. Nanganganib ang buhay mo. Matapos magsalita ni Jimboy, biglang kumilos ang nilalang. Binuka ang napakalapad na pakpak. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Jimboy na hindi pala gawa sa usok ang balahibo nito, kung hindi itim na apoy. Hindi makapaniwala ang binatang sumusunod sa kanya ang nilalang. Dali-dali itong lumipad papunta sa labasan ng yungib at nang imulat ng binata ang mga mata. Tumambad sa kanilang tatlo ang dambuhalang itim na ibon na halos kamukha ng tao. Ikinumpas nito ang mga pakpak. Lumipad ng napakataas. Habang pinagmamasdan ng tatlo ang higanting ibon, bigla namang nagsalita si Lolo Badong mula sa kanilang likuran. Mga pasaway talaga kayo. Jimboy, magagawa mong makita ang nakikita ng sulak. Ipikit mo ang iyong mga mata. Napangiti naman si Jimboy at kagad na sinunod ang sinabi ni Lolo Badong. Nakita nga nito ang napakagandang tanawin na parang siya mismo ang lumilipad at nakatitig sa ibaba. Ngayon po, Lolo, ano pong gagawin natin? Maaari pong makita ng mga tao ang sulak. Paano po natin siya itatago? Mamaya ko sasagutin ang tanong mo. Sa ngayon umalis na tayo dito bago pa tuluyang sumabog ang mga bombang itinanim ng mga dayuhan. Dali-daling umalis ang apat sa lugar at muling ipinikit ni Jimboy ang mga mata. Nakita nito ang kanilang kinaroroonan sa pamamagitan ng paningin ng sulak. At sa gawing unahan, napansin ng binata ang sasakyan ng mga sundalong papaakyat sa bundok. Mukhang delikado ang daan na ito, Lolo. May mga sundalong paparating eh. Magaling, Jimboy. Unti-unti mong natututunan ang paggamit sa kakayahan ng sulak. Bilisan nyo. Dito tayo dadaan sa kagubatan para hindi nila tayo mapansin. Ilang sandali pa. Nalampasan ng mga ito ang truck na punong-puno ng mga sundalo. Dali-daling umuwi ang apat sa kanilang tahanan at muling tinanong ni Jimboy ang matanda. Lolo, paano na po yung sulak? Paano po natin siya itatago? Napangiti ang matanda at nagsalita. Sa tingin mo, paano kung itinago sa mga magulang ko dati ang tungkol sa alaga ko? Gamitin mo yung batong yan. Sabay turo sa batong suot ni Jimboy. Hinawakan ito ng binata. Laking gulat niya nang biglang bumulusok pababa ang higanting ibon. At habang papalapit ito ng papalapit, unti-unti din itong naglalaho. Lolo! Lolo! Nasaan na po yung sulak? Ang alam ko, pabagsak siya dito sa atin eh. Kung nasaan ka, naroon din ang alaga mo. Ipinikit ng binata ang mga mata. Nakita nito ang sarili, maging ang dalawang tiyuhin at si Lolo Badong. Dito napagtanto ni Jimboy na may kakayahang maglaho sa paningin ng iba ang nilalang. Laking pasasalamat nito dahil nagawa niyang iligtas ang sulak. Alam mo, Jimboy, marami ang nagsasabing masamang nilalang ang sulak, pero nagkakamali sila. Depende sa nangangalaga nito ang magiging ugali niya. Oo nga, at naging masama ang unang Panginoon ng alaga mo. Pero hindi ibig sabihin
mananatiling ganon ang sulak. Maaari itong magbago, depende sa kanyang tagapangalaga. At ayon pa dito, simula nang manahin niya ang pangalaga sa sulak, ginawa ni Lolo Badong ang lahat para mawala ang kasamaan sa puso ng nilalang. Ngayon alam ko na po. Alam ko na kung bakit ang dami niyong alam tungkol sa sulak. Pero bakit hindi niyo po sinabi kay Tio Manuel yung tungkol dito? Ay nako, mga utak pulboro ng mga tiyuhin mo. Kaya pinili ko na lang na wag sabihin sa kanila. At isa pa, hindi na kailangan. Dahil alam nila simulat sa pool na ikaw ang magmamana ng pangalaga. Bueno, ngayong nailigtas na natin ang sulak, mag-isip kayo ng paraan kung paano mapipigilan ang pagpapasabog ng kabundukan. Kami na pong bahala dyan, Lolo. Sa ngayon, sikapin niyo pong mailayo mga tao sa kabundukan. Dali-dali itong tumakbo pabalik ng bundok. Balak nitong takutin ang mga sundalo at mga dayuhang naroon sa pamamagitan ng alagang nilalang. Medyo padilim na nang makarating ang binata at saktong naglalatag na ng kargadang pampasabog ang mga sundalo. Pasimpleng laglakad ang binata papunta sa mga ito upang kunwari ay magtanong. Marami din namang nakikiusyoso sa lugar, kaya panatag itong hindi siya itataboy ng mga sundalo. Napag-alaman ni Jimboy na balak nilang patayin ang nilalang sa loob ng yungib. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, nakasama ng binata ang hinahanap nilang halimaw. Ilang sandali pa, pinaalis na ng mga sundalo ang mga tao dahil sisimula na ang pagpapasabog. Kaagad namang nag-alisan ang mga ito at kunwari ay nakisabay si Jimboy sa pagbaba ng kabundukan. Nang masiguradong ligtas na ang lahat, sinimula ng binata ang balak. Pinalipad nito ang sulak, hinayaang magpakita sa mga sundalo. Nataranta ang mga ito nang makita ang napakalaking ibong nagpapaikot-ikot sa himpapawid. Naglabas ng baril ang mga sundalo. Sinimulan itong paputukan. Ngunit wala itong naging epekto sa nilalang. Bumulusok pa ibaba ang sulak. Kaagad nagsipagtakbuhan ang mga sundalo, maging ang mga dayuhan sa takot na kainin sila nito. Pinagwawasak ng higanting nilalang ang mga kagamitan sa lugar, dahilan para sumabog ng maaga ang mga bomba. At dahil iilan pa lang ang nailagay ng mga dayuhan, hindi nito naapektuhan ang kabuuan ng kabundukan. Matapos ay lumipad na ito palayo. Iniwan ang mga takot na sundalo. Napangiti naman si Jimboy dahil sa naging reaksyon ng mga ito. Dali-daling bumaba ng bundok ang binata at pasimpleng umuwi sa kanilang tahanan. Nadaanan nito ang mga tao, nakikiusyoso sa nangyayari doon sa kabundukan. Masaya akong natapos na ang kaguluwang ito. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Alagaan mong mabuti ang sulak ha. Responsibilidad mo na yan. At sa pagdaan ng panahon, nagawang itago ni Jimboy ang malalaking nilalang sa paningin ng karamihan. Hanggang sa nawala na lang ito sa isipan ng lahat. Patuloy na namuhay na normal sina Jimboy kasama ang kanyang mga tiyuhin. Kalaunan ay nagkaroon ng sariling pamilya ang binata at kagaya ng ipinangako ng binata kay Lolo Badong, masuri nitong inangatan ang sikreto ng sulak. Ilang taon nang nakalipas, wala nang nakarinig ng kwento ng sulak na tila limot na sa alaala ng lahat. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan
na patuloy itong nabubuhay. Kagaya ng sinabi ni Lolo Badong, habang namumuhay ang tagapangalaga ng nilalang, patuloy na nabubuhay ang alaala nito sa mga nakakaalam. At ito ang ginawa ng pamilya ni Jimboy. Ipinapasa ang alamat ng sulak sa kanilang mga henerasyon hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi pa rin nawawala ang kwento nang minsang mabuhay ang isang higanting ibon na kinilala sa tawag bilang sulak. Naranasan mo na bang makulam? Naniniwala ka ba sa kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa? Nararamdaman mo ba yung senyales, mga kabayan? Pananakit ng tiyan na hindi normal, pananaginip ng kung ano-ano. Tas minsan nakakita ka ng mga anino sa gilid ng visions mo. O hindi naman kaya, kabayan, nagkaroon ka ng kagalit na alam mo na meron talagang gagawing masama sa'yo. Pwede mong subukan ng habak de bala, mga kabayan, from likha, merchandise. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin at usog o anumang masamang uri ng sumpa. Gawa to sa totoong bala ng baril na nilagyan ng 6 na sangkap ng 6 na antingero. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas sa gamit. Buhay na to, mga kabayan, susuotin na lang. Gawa to sa totoong bala ng baril, mga kabayan, kaya huwag yun dadalhin sa airport. Pero pwede to sa barko, pwede to sa mall. Kung nangangailangan ka ng pinakamalakas na gamit na depensa espiritual na mula sa likha merchandise, pwede mong subukan itong habak de bala. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng likha merchandise.